isla ng Kalawit, malaya itong nakakagalaw. Pero sa halip na gubat, sa bakuran dinala na kanyang pangamoy ang balikon. Medyo lubog ngayon dito. Itong mga pangolins na yan, pag healthy yan, dapat very round yung body. Medyo prominent yung kanyang hip bone. Kuha natin. Grabe yung kuko. Bumabaon sa fist ko. Aray, aray, aray. Para kang grip ng raptor. Kumpul-kumpul sila sa dami. Pero ang na-enjoy na dami ng mga islang nakikita dito, malayong malayo raw sa dating kalagayan kung saan ang mga isda naubos na. Makita mo sa ilalim, meron pa rin bakas na kasi dami pa rin mga corals. Dami pa rin areas na basag o yung parang damaged by. Pero nagsisimula na rin ito. Umagang umaga, ang lakas ng loob na maglakad mag-isa. Tumawid pa ito sa kalsada. Diretso siya sa gubat. Inakyat niya agad ang puno. Sumabit sa mga sanga. Balikon o pangolin, naghanap pala ng butas kung saan niya masisipat at malalantakan ang nag-uumapaw na anay at langgam. Ang sarap naman ng kain ah! Good morning, balikon! Komportabling nakalaylay ang ulo at paa ng Palawan pangolin sa sanga. Napasarap ata siya ng tulog. Kahit anong pilit niyang bumangon, napapahikab ito. Na para bang humihirit pa ng 5 more minutes. Pero nang maamoy ang kanyang pagkain, aba, nawala ang antok. Sa talas ng kanyang pangamoy, kaya niyang matunton ang pagkain. Kahit pa nasa loob ito ng puno o nakabaon sa lupa. Sa punong ito, hindi siya mapakali. Patayo-tayo at kapit-tukon nitong sinusuyod ang paligid. Akyat paba sa mga sanga, gamit ang matutulis at malalakas nitong kuko. Lumalambitin pa ito habang nakaangkla ang buntot. Hanggang sa nagpadausdos ito nang makita niya ang isang butas. Pilit niyang ipinasok ang katawan sa puno. Mukhang hindi siya kasya. Kailangan dumiskarte ng balikon. Sa manipis na parte ng sanga, nakuha pa niyang lumambitin ng patiwarik. Bigla itong nalaglag. Buti na lang at ligtas itong nasalo ng mga sanga. Ang gutom na balikon agad na bumangon. Hanggang sa nahanap niya ang perfect entrance. Excited siyang kalkalin ang lungga ng mga langgam at anay.
Sarap na sarap siya sa pagkain. Tamisog ang balikon. Sa paglalakad ng balikon, may pagkakataon na natatakot ito. Ang kanyang depensa, bumabalintong ito na parang bola. Anumang sitwasyon, kapag gutom, talagang sinusundan nito ang amoy na kanyang pakay kainin. Sa isla ng Kalawit, malaya itong nakakagalaw. Mapaaso o tao hanggang tingin lang sa kanya. Pero sa halip na gubat, sa bakuran dinala na kanyang pangamoy ang balikon. Pilit niyang pinapasok ang kanyang sarili rito. Malinaw na hindi niya ito teritoryo. Makalipas ang ilang araw, ang balikon natagpo ang nanghihina. Agad ko itong pinuntahan. Sinalubong ako ni Roy, ang chairman ng Balik Kalawit Movement, people's organization ng mga tagbanwa sa Kalawit. Sa kanya dinala ang nangihinang pangolin. Nung isang gabi, no, siguro magdadalawang gabi na, nung madaanan ng kasama namin, sabi niya medyo mahina ang katawan niya. No? So baka sabi nga namin, baka may dinaramdam dahil concerned siya, baka madaanan ng ibang hindi natin alam na baka saktan siya. So kinuha niya at tinurn over niya sa akin. Ang mga balikon, nadadalas daw ang pagbisita sa mga kabahayan. Regular ba na nangyayari yan, yung may pumapasok na hayop dito sa bakuran nyo? Opo, actually hindi lang yan nangyari dito, kundi maging sa mga kapitbahay namin, may mga kwento sila na gabi minsan pumapasok yung kagaya ng balikon. Pinabayaan niya lang, tinaboy niya, tapos umalis din yung pangguli na yon. Hinala nila na amoy nito ang mga anay na hitik o marami raw sa kanilang bakuran. Nilagay nila dito sa balde. Pinakain nyo na ito? Opo, since nung turn over sa amin, yung nilalagay kasi namin na anay dyan, kinabukasan, wala na din, ubos na. Ibig sabihin kinakain na din. Kapansin-pansin na payat ang balikon. Medyo lubog nga yung dito. Kalimitan na itong mga pangolins na yan, pag healthy yan, dapat very round yung body. Ito may konting depression dito. Okay, kuha natin. Kilala bilang most trafficked mammal sa buong mundo ang critically endangered na pangolin. Ito rin ang nag-iisang mammal sa mundo na may kaliskis na gawa sa keratin. Pinaniniwalaang nakakagaling ito ng sakit tulad ng asthma, rheuma at sakit sa balat. Konti hanggang ma-swallow niya, maano na yung mata niya, hindi active na siya. Although yung kanyang kulay sa nguso medyo pinkish, that means hindi naman siya ganun ka pale or anemic dahil makikita mo pinkish pa yung kulay niya. Grabe yung kuko. Bumabaon sa fist ko, sa knuckles ko. Aray, aray, aray. Aray. Parang na grip ng raptor. Posibleng napagod lang ang balikon sa paghahanap ng kanyang makakain. So today is the day na i-release natin siya dahil wala na tayong makita masyadong mga sugat na major. Oras na para ibalik siya sa natural niyang tirahan.
holy site dahil dito, bundok na ito, no? Wala ng mga kabahayan dyan. And kasama natin yung mga elders. They're the ones that believes that wildlife should be protected. Ilalabas na natin siya. Mahalaga ang balikon sa mga tagbanwa. Sa ilalim ng batas kasi, kaming mga katutubo, although na binigyan kami ng napakaraming karapatan sa aming lupaing ninuno, pero binigyan din kami ng tatlong responsibilidad, no? Na panatilihin ang balancing ecosistema. Yung panggulin, isa yan sa mga special na species na inaalaga ng community. No? Alaga sa wild. O sa wild. Nakabata yan sa aming Ancestral Domain Sustainable Development Protection Plan na isa ang panggulin na dapat protektahan dahil aware nga kami na yan ay endangered species na. Pero nababahala sila dahil may dumarayo raw sa isla na bumibili umano ng pangolin. Sa bawat sitio ng Kalawit, no, na may mga pumapasok na mga intruders, mga tagalabas. Kaya pinaigting po namin yung protection namin, yung pagbabantay. Lalo tigit yung mga intruders na ito, pumapasok doon sa mga strategic location na walang tao. Bihira ng masilayan na may hayop na tumatawid sa kalsada. Isang indikasyon ito na gaano man kakritikal ang estado nila kung ang proteksyon nito ay nanggagaling sa komunidad. Kaya nitong mabuhay ng malaya. Ang karagatan ng Coron sa Palawan, hindi lang magagandang beach ang bumibida. Sa ilalim nito, nagkukubli ang malaipo-ipo na grupo ng mga isda. Kumpul-kumpul sila sa dami. Pero ang na-enjoy na dami ng mga isdang nakikita dito, malayong malayo raw sa dating kalagayan kung saan ang mga isda nauubos na. Para unti-unting masolusyonan ang pagbaba ng populasyon ng mga isda, isang rehabilitasyon ang voluntaryong ginagawa ng mga lokal para mapanatili ang kanilang mayayamang karagatan. Sa aming pagsisid, isang kaibigan ang nag-aabang sa amin. 10 taon ang sinumang mahuhuli at mapapatunayan na nagdidinamita sa dagat at maaari magpulta ng hanggang 100,000 pesos hanggang 5 million pesos. Noon, nahihirapan sila, sasabihin nila, gusto nyo lang naman ipakita sa turista ang mga isda. Sinasabi namin, hindi po. Ito ay hindi lang para ipakita, kung hindi, saan natin sila papatirahin? Saan papalakihin ng isda? So, sinasabi namin, saan sila titira? Katulad ninyo, may bahay kayo, sila wala. Sa pagtutulungan ni Menchi at mga lokal ng Palawan, nagtalaga sila ng mga lugar kung saan pwede lamang mangisda. Lalo na't ito ang unang paraan para unti-unting manumbalik ang masigla nilang dagat. The Philippine Coast Guard remains fully committed in the protection of marine environment through maritime law enforcement, coastal patrols, and monitoring, lalo na pagdating sa mga illegal fishing. Para sa mangingisda na gaya ni Ronaldo, malaking bagay na hindi mapasok at mapangisdaan ng bahura kung saan nangingitlog ang mga isda. Noon, maraming isda, ikukumpara mo sa ngayon. Sa area, mayroon. Sa mga resort, bawal naman lumapit. Ganun, may choka lang na sukat.
Kasi nga, para mapangalagaan din yung isda. Para sa akin na nakakaintindi, tingin ko malaking bagay. Kasi nga, kung wala nang ibabawal na area, mauubos yung isda. Ang iba naman kasi, siguro sa hirap na rin ng buhay, na kung siyempre kung saan yung meron, gusto nila hulihin agad. Na hindi din na naintindihan ba na kailangan paitugin mo ng isda. Halimbawa na walang protected area, mauubos yung isda. Panawagan ko kung yung mga malaking pangisdaan naman, huwag sanang pumasok sa municipal water. Sa aming muling pagsisid sa dagat, nakita namin ang pangilan-ngilan na natitirang yaman ito. Sa hindi kalayuan, may napansin akong nakasilip. Isang kaibigan na mukhang masayang makakita ng bisita. Panaka-naka munang tumingin sa paligid niya. Saka ito tuluyang lumabas at sinabayan namin ng paglangoy. Ang pawikan parang nagsisilbing guide namin sa ilalim. Hanggang sa marating namin at makita ang daang-daang mga isda. Pero hindi lahat ng grupo abala sa pag-ikot. Dahil may school of fish naman na ang trip, magtambay na itsurang nakapatayo. Napaka-importante na inaalagaan yung mga areas, lalo na yung areas na very productive, na maraming corals, maraming isda. Kasi for food security. At tignan natin in such a way na itong mga resources na ito ay importante, pero meron po silang limit, especially pag hindi natin pinangalagaan. At kung patuloy na mapoprotektahan ang karagatan, maaaring balang araw, muling maging mas makulay ang dating sugatang dagat. Ako si Doc Fertz Resio, Ako si Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.